Our beloved Boss Mike Cervera. Hindi bumenta sa mababang kapulungan ng Kongreso ang pahayag ng abogado ni dating Congressman Elizalde Zaldico na may seryosong banta sa buhay nito kaya hindi ito makauwi. Para kay Caloocan City Representative Edgar Erice, idinadahilan na lamang nito ang kanyang seguridad para hindi naharapin ng personal ang mga kasong ibinibintang sa kanya sa anomalya sa flood control projects. Kung tunay na may banta sa kanyang buhay, bakit hindi siya mag-testify via online upang ipaliwanag lahat ng kanyang kinalaman o ano ang mga tunay na pangyayari? Hayag ni Erice sa isang panayam. Sa press conference ng abogado nito na si Attorney Ruy Rondain, sinabi nito na nais ng kanyang kliyente na umuwi subalit natatakot ito dahil galit sa kanya ang taong bayan. Si Ko na dating chairman ng House Committee on Appropriations ay inaakusahang nagsingit ng bilyon-bilyong piso sa 2025 national budget at ginamit sa manumalyang flood control projects. Base sa testimonya ng mga dating opisyal ng Department of Public Works and Highways sa Bulacan 1st District, humingi ng 20 hanggang 25% na komisyon ang dating Ako Bicol Party List Congressman at dineliver nila ang pera sa bahay nito sa Pasig City at sa condo unit nito sa Taguig. Bukod dito, sangkot din umano sa ghost at substandard na flood control projects ang construction company nito na Sunwest sa Mindoro kaya kinasuhan na ito sa Office of the Ombudsman. Dagdag ni Erice, kung talagang inosente si Ko, maaari itong magbigay ng testimonya sa Embahada ng Pilipinas sa bansang kinaroroonan niya. Sa ngayon ay wala pang impormasyon kung saang bansa naroroon si Ko na umalis sa Pilipinas pagkatapos ng State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. noong July 28, 2025. Takot umanong mabaril, kaya malabong umuwi sa bansa si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico ayon sa kanyang abogado. Sinagot ng abogado ang ilang aligasyon laban kay Ko. Kabilang ang umano'y pagtanggap ng delivery ng pera para kay Ko ng mga executive assistant nito. Sa ngalan ni Boss Mike Cervera, ito po si Anino TV na nagsasabing mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Saan man dako ng mundo naroon kayo at syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike Cervera.